1990. Allen Samar. Mga panahong ito, magdadalawang dekada ng mangingisda si Gerson. Katuwang niya sa buhay ang maliit na bangka na minana niya pa sa nabalda niyang ama. Bilang panganay na anak, hindi naging madali ang buhay, lalo pat siya na ang pumasa ng lahat. Minsan nga, naiisip niya na para ng parusa ng Panginoon ang lahat ng bagay na nangyayari sa kanya. Naniniwala rin siyang hindi siya mahal ng Panginoon dahil pinahintulutan nito na maranasan niya ang lahat ng iyon. Gayunpaman sa kabila ng lahat ng sakripisyo at pasakit, pilit pa rin siyang nagpapatuloy. Ika nga ni Gerson, padayon lang. Ang kaso, hanggang kailan naabot ang pagpupursige niya para sa kanyang pamilya? Sa pagdaan ng mga taon, unti-unti na siyang nawawalan ng pag-asa para sa sarili niya. Inakala niya na ang kanyang buhay ay pawang nakatuon sa pag-aalay sa kanya ng pamilya. Bagaman isa itong masakit na katotohanan, pilit niya itong tinanggap, lalo pat wala naman siyang magagawa para makaalis mula sa bigkis ng kahirapan. Ngunit ang hindi niya alam, merong darating na swerte sa kanyang buhay nang hindi niya namamalayan. Nagsimula ang kwento ni Gerson noong namalaot siya na merong bagyo. Sa liit ng kanyang bangka, paulit-ulit siyang pinigilan ng kanyang mga kakilala na wag nang umalis pa. Ang problema, hindi niya ito pwedeng sundin. Gawa ng sa mga oras na yon, walang-wala na talaga silang makain. Kung hindi siya kikilos at magsasakripisyo, magugutom ang kanyang pamilya, lalo na ang mga magulang niyang umaasa sa kanila. Nataon din noong wala na silang malapitan sa kadahilan ng said na sila sa utang. Gustuhin man silang tulungan ng mga tindahan, natatakot na rin ang mga ito na baka hindi sila nito mabayaran. Kaya kahit alam niyang peligroso, ipinagpatuloy niya ang mga binabalak niya. Pagsapit ng 7:00 ng umaga, napakalakas na ng ulan at halos mag-iisang metro na rin ang taas ng humahampas na alon sa pangpang. At sa bawat paghampas nito sa bangka niya, rinig na rinig niya ang langit-ngit na parabang senyales na hindi ito magtatagal sa laot. Ngunit sa kabila nito, di siya nagpasindak. Matapang siyang sumampa rito at walang pagdadalawang isip na pinaandar ang makina ng bangka. Pag-usad naman niya palaot, di na siya tumingin pa sa pangpang. May takot man sa dibdib, hindi nito natinag ang tindi ng kanyang pangangailangan. Ilang minuto pa ang lumipas, halos wala na siyang makita dahil sa lakas ng ulan. Parang dinala rin siya nito sa ibang mundo, kaya yung takot niya nahaluan ng matinding pagkamangha. At sa puntong yon, pakiramdam ni Gerson na wala ang rason kung bakit siya naroon. Maya-maya pa, nang maramdaman niyang tumatagal na siya sa laot, agad na niyang hinanap ang malalapit na isla sa lugar nila. Balak niyang magtago sa likod nito upang makapangisda siya rito ng mapayapa. Pero nang masipat niya ang isla ng Kapul, napansin niya na parang kakaiba na ang itsura nito. Malayong malayo na yun sa islang palagi niyang pinupuntahan, kaya naman hindi niya maiwasang magtaka at mamangha. Gayunpaman, ipinagpatuloy niya ang paglapit hanggang sa sinalubong siya ng matatalas na mga batong nakausli, ilang kilometro ang layo mula sa pangpang. Mula sa malayo, parang mga pangil kung titingnan ng mga ito. Kaya nang masipat niya yon, medyo napapatanong na siya sa sarili niya ukol sa lugar na napuntahan niya. Hindi nagtagal, mas lalo niyang naramdaman ang lakas ng alon dahil sa paghampas ng dagat sa mga katawan ng bato. Pakiramdam nga noon ni Gerson, parang magkakaroon ng alimpuyo noon malapit sa kinaroroonan niya. Mabuti na lang hindi yun nangyari hanggang sa malagpasan niya ang unang hanay ng mga bato. At nang medyo klaro na sa kanya ang pangpang ng isla, tsaka siya naghanap ng lugar na pwede niyang mapangisdaan. Kalaunan,
may nakita siyang parte na medyo panatag ang tubig. Hindi gaanong maalon sa lugar, kaya doon na siya nagdesisyong mangisda. Kawil at lambat lang ang kanyang ginamit dahil kahit may dala siyang pamana, hindi siya nangahas na sumisid dito. Pakiramdam niya kasi, ibang-iba ang lugar na napasok niya. Kaya syempre, doble ingat din siya. Pagkaraan pa ng 10 minuto, may kumagat na sa pain niya. Malaki ang isda, kaya naman agad niya itong hinila papaitaas habang binabalanse ang bangka para hindi ito basta-bastang tumaob kahit anong hila ng isda. Maya-maya pa, nang manghina na ang isda, tsaka pa lamang niya ito nahugot papaitaas hanggang sa bumungad sa kanya ang kakaibang nilalang na unang beses niya palang nakita. Malayong malayo ang itsura nito sa isda pinuno, gawa ng para itong tao na nabalutan lang ng itim na kaliskis. Kapansin-pansin din ang pulang buhok nito na parang kahawig ng baging. Matapos naman niya itong masilayan, dali-dali niya yung hinango para alisin ang kawil at para mapakawalan. Hindi niya binalak na dakpin ito sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na hindi yun pagkain. Pagbalik ng nilalang sa tubig, agad naman yung nawala. Sinubukan niya pa yung sipatin pero wala na talaga siyang nakitang bakas nito hanggang sa biglang lumitaw sa dagat ang mga kalahi nito. Ayon sa kanya, na nung nakita niya ang mga nilalang na yon, parang nakatayo lang ito sa mababaw na parte ng dagat. Bukod kasi sa hanggang bewang lang nila ang tubig, di rin niya ito nakitang kumakampay ng kamay at paa para makalutang. Dahil sa pangyayari, dali-dali niyang binitawan ang kanyang pamingwit, ganon din ang tali ng kanyang lambat. At sa sobrang takot niya, napaupo siya sa bangka habang humihingi rito ng tawad. Akala na ni Gerson mamamatay na siya, pero hindi pala. Pagkatapos kasing marinig ng mga nilalang ang pagsusumamo niya, tahimik nitong itinulak ang kanyang bangka. Dahan-dahan nila itong inilubog sa tubig hanggang sa mapansin niya ang makapal na bulang pinakawala ng iilan sa mga ito. Bumalot ito sa kanyang bangka na siya namang agad na nagbigay sa kanya ng sariwang hangin. At dahil sa bula, kung kaya't narating niya ang pinakailalim na parte ng dagat. Pagdaong ng kanyang bangka sa buhangin, nakita niya ang isang napakalaking palasyo kung saan naninirahan ang mga ito. Samot-saring mga nilalang na hindi pangkaraniwan ang naninirahan sa lugar na yon, kaya naman ang masipat niya ito, inakala niyang panaginip lang ang lahat. Ngunit habang umuusad siya papasok, dito niya unti-unting napagtatanto na totoo ang lahat ng bagay na kanyang nasisipat. Hindi naglaon, pagdating nila sa sentro ng imperyo, sinalubong siya ng isang sereno na may ginintuang kaliskis sa katawan. Mahaba ang buhok nito, tapos meron itong daladalang ginintuang tabak. Pagharap nito sa kanya, nagbitaw ito ng ilang mga buhay na salita hanggang sa biglang pumutok ang bula na bumabalot sa kanyang kangga. Sa isang kisap mata, nagkaroon siya ng abilidad na makahinga sa ilalim ng dagat, kalakip ng kakayahan niyang makaunawa sa sinaunang salitang ginagamit ng mga nilalang. At nung maunawaan na niya ang sinasabi ng nilalang nakaharap niya, dito niya napagtanto na matagal na pala siyang pinagmamasdan nito. Nabanggit din ng nilalang sa kanya na nagmula ang kanyang mga ninuno sa lugar na yon, kung kaya't nakatadhana siyang bumalik doon. Yun nga lang, dahil sa tagal ng pamamalagi nila sa lupa, kung kaya't wala ng paraan pa para makabalik siya sa totoong anyo niya. Gayunpaman may mga abilidad siyang tataglayin na hindi malimit makikita sa mga pangkaraniwang tao. Mariin din itong inilahad na pagbalik niya sa kanila, magiging sagana na ang biyaya ng dagat para sa kanyang pamilya. Nang marinig naman ni Gerson ang sinabi nito, hindi siya halos makapagsalita.
Lahat kasi ng kanyang mga narinig parang hindi totoo kung iisipin. Kaya naman para makasiguro, ipinagpatuloy niya ang pagmamasid dito. Napakaganda ng lugar, pinuno. Halos lahat ng gusaling makikita mo, merong bahid ng ginto. May mga lugar rin siyang nakita sa imperyo na ayon sa nilalang nakausap niya, nagsisilbi rin yung pugad nila. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglilibot, mas lalo pang naging malinaw sa kanya ang lahat. Ang ipinagtataka niya lang noong mga sandaling yan, bakit gawa sa malalaking kaliskis ang sahig ng imperyo na parabang nakapatong ito sa kung anong dambuhalang nilalang. Huli na nang malaman niya na nakalagay pala ang kabuuan ng kaharian sa likod mismo ng malaking ahas na naninirahan sa kailaliman ng dagat. Ang nilalang na yon ay kinakatakutan ng lahat, maging ng mga nilalang na purong kaliwa. Ito rin ang nagsisilbing dahilan kung bakit isang buhay na sumpa ang pagtawid ng mga nilalang na nagpapalit anyo mula sa ibabaw ng karagatan. Pagkasambit naman ng nilalang sa mga katagang yon, nakita niya ang ulo ng dambuhalang ahas. Mula sa karimlan ng dagat, nanlilisik ang mga mata nitong nakamasid na parabang nagmamanman lang. Matapos naman niyang marinig ang lahat ng iyon, hindi niya na piniling magsalita pa. Batid niya kasi na parang yung mga nangyayari sa kanya ay isa lamang panaginip. Hindi ka panipaniwala kung iisipin, pero parang totoo sa kanyang paningin. Ilang minuto pa ang lumipas nang wala na silang mapag-uusapan ng nilalang. Binigyan siya nito ng bahay ng isang maliit na suso. Bago yun tuluyang ilagay ng nilalang sa kanyang palad, binigkisan niya ito ng tali mula sa baging ng dagat bago ito tuluyang ibinigay sa kanya. Ingatan mo ito. Mula ngayon, yan ang magiging patunay mo na ikaw ay aming kaisa. At sa katagalan mo ng paghawak sa kargang yan, marami kang matututunan. Isa lang ang pakiusap ko sa iyo. Naway pagbalik mo sa inyo, panatilihin mong lihim ang lahat ng ito. Wika ng nilalang. Nang marinig niya ang sinabi nito, dahan-dahanan ng dilim ang kanyang paningin hanggang sa tuluyan ang nawala ang kanyang ulirat. Paggising niya, nadatnan niya ang kanyang sarili na palutang-lutang sa laot habang nakasampas sa tumaob niyang bangka. Magdadalawang oras din siyang nanatili sa ganoong kalagayan bago siya madatna ng mga mangingisdang naghahanap sa kanya. Pagsilay ng mga ito sa kinaroroonan niya, dali-dali naman yung lumapit habang masayang kumakaway. Bawat isa tuwang-tuwa dahil sa nakita pa siya nitong may buhay. Paglapit ng mga ito, agad siya nitong hinango habang patuloy yon sa pagkukwento. Ayon sa mga taong unang nakakuha sa kanya, 3 araw na siyang nawawala. Hindi na rin nila inaasahang makikita pa siyang buhay dahil sa lakas ng mga along yon, posibleng nalunod na rin siya. Dagdag pa nito na isang malaking milagro na matagpuan siya nitong may buhay pa. Dahil sa sinabi nito, napabuntong hininga lang naman siya habang taus-pusong nagpapasalamat sa grupo. Pagkaraan ng 1 oras, dito niya na nakita ang pangpang ng lugar nila. Hindi mabayaran noon ang tuwa niya, gawa ng pakiramdam niya yon ang ikalawang pagkakataon ng buhay niya. Pag-apak niya sa dalampasigan, ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi siya magpapadalos-dalos sa kanyang mga desisyon sa buhay. Dito niya kasi naunawaan na ang mga padalos-dalos na desisyon ay malimit na patungo sa kapahamakan. Ilang araw pa ang dumaan, balik normal na ang lahat. At dahil sa nataon noong wala na siyang bangka, malimit siyang mamingwit na lang sa tabing dagat. Ganun lang kasimple ang kanyang ginagawa. Pero yung nakapagtataka, palaging marami siyang kuha. Minsan nga wala pa siyang pain pero
may mga isda pa rin kumakagat sa kawil na inilubog niya. Dahil dito, kung kaya't kahit papaano'y nakakapaghanap buhay pa rin siya. At dahil sa ganoong sitwasyon, kung kaya't inakala niya na iyon ang makakapag-ahon sa buhay niya. Ngunit ang hindi niya alam na sa kabila ng ganun niyang abilidad, merong nagkukubling panganib. At nagsimula ito nung madalas na siyang pumapanhik sa baryo upang maglako ng mga isdang nabingwit niya. Isang hapon, matapos niyang maibenta ang mga sobra, may lumapit sa kanyang matandang babae. Sa unang tingin wala namang kakaiba rito. Pero nang magsimula na yung magsalita, napansin niya na parang amoy patay ito. Napakabaho rin ng hininga ng matanda na sinasabayan ng panghing na tuyo sa damit nito. Nang hindi niya maatim ang ganoong amoy, pasimple na siyang lumayo rito hanggang sa napansin na ito ng kanyang kausap. Pero sa halip na mahiya, nakita niya itong ngumisi kasabay ng pag-uwika nito sa kanya ng, "Masanay ka na sa amoy ko. Maniwala ka sa akin. Mas makakabuti yan para sa iyo." Nang marinig niya ang sinabi nito, iritable naman siyang sumagot doon ng, "Baliw! Kung hibang ka na tanda, humanap ka ng kapareha mo. Malis ka nga rito." Matapos niya itong sabihin, siya na mismo ang tumalikod para umalis. Yung matanda naman, naiwan sa lugar kung saan niya ito nakausap. Inakala niya na yun na ang huling pagkakataon na makikita niya ito. Pero 2 araw lang ang lumipas, napansin niya ang dalas ng pagbisita nito sa bahay nila habang siya ay abala sa paglalako at pamimingwit ng isda. At ang mas nakakapagtaka pa, inililihim yun ng kanyang pamilya sa kanya. Kung hindi niya pa ito naaabutan, paniguradong wala siyang kaide-ideya sa mga mangyayari sa loob ng bahay nila. Pagsilay niya sa matandang yon na tinutulungan ng tatay niya, dali-dali naman niya itong pinuntahan para pigilan. Nung magkaharap na silang dalawa, agad niya itong itinulak papalayo habang paulit-ulit na inabisuhan na lumabas na ng bahay nila. Ngunit nang marinig ng kanyang pamilya ang sinabi niya, bigla nitong dinipensahan ng matanda. Kesyo, nagmamagandang loob lang ito sa kanila at kung ano-ano pang mga dahilan na parang wala naman sa hulog. Dahil dito, kung kaya't maigi niyang pinagmasdan ng kanyang ina hanggang sa napansin niya ang nangingitim nitong mga mata. Sa puntong yan, unti-unti na niyang napagtanto na nasa ilalim na ito ng mahika ng matanda. Kaya sa kasagsaga ng pagsasalita ng kanyang ina, galit na galit niyang tinanong ang matanda ukol sa kailangan nito sa kanya. Nang marinig nito ang kanyang sinabi, bigla yung humagikgik kasabay ng pagtawag nito sa iba pa nitong mga kasama. Huli na nang napagtanto niya na hindi pala yun nag-iisa. At ang mas nakakagulat pa, yung kasama nitong 7 matatandang lalaki, nagtatago na pala sa loob ng bahay nila. Nang makita niya na ito, medyo nakaramdam siya ng kilabot dahil sa nangingitim nitong mga mata. Umaangil din ang mga ito at sa estado nito alam niya na hindi yun isang ordinaryong tao. Dahil dito, kung kaya't nagmamadali naman niyang kinuha ang bahay ng suso na kasalukuyan itong nasa loob ng kanyang bulsa. Pero bago pa man niya yun mahawakan, napigilan na siya ng isa sa mga matatandang nakatayo sa likuran niya. Paghawak nito sa kanyang kamay, agad siya nitong dinaganan sa likod hanggang sa mapahandusay siya sa sahig. Sinubukan niyang magpumiglas sa matanda, pero masyado itong malakas at mabigat. Kaya naman sa bandang huli, napilitan na rin siyang sumuko. Nang mapansin niyo ng matandang babae, tsaka pa lamang ito kumilos papalapit sa kanya. "Meron kaming kailangan na trabahong ipapagawa sa iyo. Sumunod ka ng maayos, ha? Kung ayaw mong mawala itong pamilya mo."
Maniwala ka sa akin. Simple lang ang iyong gagawin. Bulong nito sa kanya. Dahil sa sinabi ng matanda, agad naman siyang nagtanong ukol sa kailangan nito. Aminado kasi siyang naguguluhan pa siya. Gawa ng yon ang unang pagkakataon na nasadlak siya sa ganoong sitwasyon. Pagkarinig naman ng matanda sa kanyang sinabi, nakangisi itong sumagot sa kanya ng, Hindi ba't kaisa ka ng mga taong dagat? Ang mga nilalang na naninirahan sa katawan ng bakunawang dagat. Mahalaga para sa amin ang iyong dugo. Dahil sa pamamagitan niyan, mawawala ang sumpa ng tawid dagat. At sa oras na makamit namin ang ganoong abilidad, mabilis naming mapapakalat ang aming lahi mula sa iba't ibang dako. Ikaw ang susi ng aming tagumpay. Kaya makakaasa ka na sa ating kasunduan. Ikaw ay hindi mabibigo at malilinlang. Nang marinig niya ang sinabi nito, inasahan niya na wala na siyang pagpipilian. Kaya kahit labag sa kanyang loob, pinili niyang sumang-ayon sa nais nito sa isang kasunduan. At yun ay walang iba, kundi ang panatilihin ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Pagkarinig naman ng matanda sa kanyang sinabi, ora mismo inalis nito ang mga mahikang inilagay nito sa kanyang mga magulang at kapatid. Paghandusay naman ito sa sahig, dali-dali na siya nitong binitbit papalabas ng baryo. Makalipas lamang ang ilang minuto, narating nila ang isang liblib na kakahuyan na hindi niya mawari kung nasaan. Basta sa loob ng kakahuyang yon, nagkalat ang mga kalansay ng patay. Paglapit nila sa malaking puno ng balete, ipinasok siya nito sa loob ng katawan nito kung saan bumungad sa kanya ang isang malaking silid na mayroong mga sirang gamit. Ayon sa matandang nagdala sa kanya roon, ang silid na kanyang nakikita ay ang silid ng pinakaunang gabunan sa lugar ng alin. Nasa linya sila ng lahi nito at sa kasamaang palad, 8 na lamang silang natitira sa lahi. Minsan silang kinatakutan sa buong Samar dahil sa dami ng kanilang bilang at kakayahan. Ngunit hindi yun nagtagal dahil sa mga antingerong walang ibang hinangad kundi ang kanilang pagkalipol. At sa paglipas ng mga taon, nalaman ng mga ito ang pinakapangontra ng lahi nila. Kaya naman sa loob lamang ng maikling dekada, naging mabilis ang paglipol sa kanila. Hindi nagtagal, ang mga nakaligtas na kalahi nila ay napilitang magtago at manirahan kasama ng mga pangkaraniwang tao. Ngunit dahil sa gutom at pag-aasam na kumain ng karne, kalaunay nadakip at napaslang din ng mga ito hanggang sa sila na lamang ang natira. Labis nilang kinasuklaman noon ng mga tao, kaya kapag pumapatay sila, literal na walang awa. Dagdag pa nito na kabilang sila sa mga aswang na mayroong pinakahalang na kaluluwa. Mariin din itong inilahad sa kanya na isang malaking swerte kung bakit buhay pa siya. Matapos naman itong makapagsalita, dito na nagsimula ang pagkuha nito ng dugo. At para magawa ito nang hindi nanganganib ang buhay niya, humiwa ito ng maliit na sugat sa pulso niya. Bago siya nito iwan, sinigurado nitong hindi siya makakatakas sa lumang upuan kung saan siya nakatali. Harap-harapan din nilaso ng matanda at winasak ang ibinigay sa kanyang karga, kaya sa pagkakataong yon, tuluyan na rin siyang nawala ng pag-asa. Dumaan ang mga araw, nanatili siya sa ganoong estado. Akala niya magiging madali ang pagkuha nito ng dugo, pero hindi pala. Ang kailangan kasi ng mga nilalang, uminom araw-araw ng dugo niya bago sumapit ang huling kabilugan ng buwan. Sa pamamagitan nito, matataglay nito ang kanyang dugo
na siyang magiging sabulag nila sa kapangyarihan at paninindak ng Bakunawa. Ayon sa kanya, nagtatagal ng 3 oras araw-araw ang pagkuha nito, kaya halos madalas siyang mahimatay. At sa loob lamang ng 4 na araw, napakaputla na niya. Di na rin siya makakilos sa kanyang kinaroroonan, tapos palagi na rin siyang tulala. Wala na rin siyang naiisip na plano para makatakas dahil ang tanging naiiwan sa kanyang isipan ay yung memorya kasama ng kanyang mga magulang at kapatid. Tanggap na niya kung ano ang mangyayari sa kanya, pero ang hindi niya noon maisip ay yung magiging kahihinatna ng kanyang pamilya sa sandali na mawala na siya. Dala ng pagmamalabis na makatakas sa ganoong sitwasyon, gabi-gabi siyang nagdarasal sa Panginoon. Pilit din niyang tinawag ang mga nilalang na nakatira sa ilalim ng dagat para humingi rito ng tulong. Bagaman alam niya na walang saysay ang kanyang ginagawa, hindi siya nagdalawang isip na manalig sa himala. Pagsapit ng huling kabilugan ng buwan, biglang binalot ng makapal na ulap ang kalangitan. At bago pa man maisagawa ng mga nilalang ang paunang ritual, umulan ng napakalakas. Sinabayan ito ng napakalakas na hangin hanggang sa may marinig silang dagungdong na nagmumula sa karagatan. Nang marinig ni Gerson ang tunog na yon, doon siya muling nagkaroon ng pag-asa. Alam niya na paparating na ang tulong, kaya kahit nag-aagaw buhay, nagpakatatag siya. Pagsapit ng 10:00 ng gabi, hindi na mapakali ang 8. Kahit nasa loob ito ng puno ng akasya, batid niyang nasisindak ito. Ilang minuto pa ang lumipas, may narinig siyang umaatungal sa labas ng puno. Alam niya na hindi ito pangkaraniwang hayop, kaya nang marinig niya ito, nagdulot ito ng tuwa sa kanyang puso. Hinang-hinaman at halos malapit ng mamatay, di niya maiwasang mapasigaw para humingi ng tulong. Ngunit nang marinig ito ng matanda, dali-dali siya nitong nilapitan at pinatahimik. Matapos itong gawin ng nilalang, bigla naman nilang naramdaman ng nakakabinging katahimikan. Alam ng mga ito na merong mangyayaring hindi maganda kasunod nito, kaya maigi nilang pinakiramdaman ang buong paligid. Subalit bago pa man nila mapansin ang pag-atake ng kanyang mga kadugo, tumarak na sa katawan ng 2 matanda ang matatalas na dulo ng galamay ng pugita. Pag-angat nito sa kanila, bigla namang nagsipulasan ng iba pa nitong mga kasama. Huli na ng masipat ng matandang babae, ang pinuno ng lahing kinakalaban niya. Pagsilay nito sa lalaking may ginintuang kaliskis at tabak, bigla naman yung nagpalit ng anyo. Taliwas sa mga ordinaryong aswang, medyo natatangi ang itsura nito. Bukod sa matangkad at butot balat nitong katawan, kapansin-pansin ang malaki nitong bunganga at mahahabang mga pangil. May kakayahang magkubli sa hangin ang mga nilalang, pero sa harap ng kanyang kalahi, wala itong silbi. Akala ng nilalang ito na ang nakakalamang, pero pag-atake na pag-atake nito, hindi man lang nahirapan ng pinuno ng mga kataw na itarak ang dala nitong ginintuang tabak. Pagtagos nito sa likod ng matanda, agad naman yung napaluhod habang unti-unting nagpapalit ng anyo. Nagsimula na rin itong sumuka ng dugo, kasabay ng mabilis nitong panghihina. Pag-alis ng sabulag nito, ibinuhos ng matanda ang natitira nitong lakas sa pagsasalita. Hindi dito magtatapos ang aming lahi. Ano man ang gawin niyong pagsupil, may uusbong at uusbong upang maibalik ang aming kapangyarihan at katanyagan. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, mabilis naman yung binawian ng buhay. Nang mapansin naman ng pinuno na patay na ito, agad nitong hinabol ang iba pa nitong mga kalahing nagbabalak tumakas. Ayon sa kanya, nagtagal ng kalahating oras ang pakikipaglaban ng mga ito sa mga aswang.
Hindi naging madali ang paglupig sa mga nilalang. Gawa ng marami itong paraan at panlilinlang para makatakas. Pero sa bandang huli, lahat yon ay nabigo. At pagkatapos ng nangyaring engkwentro, binalikan siya ng pinuno ng mga kataw para tuluyang makatayo. Gamit ang mahiwagang tubig, ibinalik nito ang dugong nawala sa kanyang katawan. Ginawa yun ng nilalang sa pamamagitan ng simpleng pagpapainom nito sa kanya. Matapos nun, ramdam niya ang pagbalik ng buhay sa kanyang katawan. 2 oras lang din ang kinakailangan niyang pahinga para manumbalik ang lakas na nawala sa katawan niya. Pagkatapos nito, dinala siya ng kataw pabalik sa imperyo. Mula sa lugar na yon, muli siya nitong binigyan ng karga. At sa pagkakataong yon, inilahad na nito ang mga bagay na kinakailangan niyang gawin upang hindi siya maunahan ng mga kalaban niya. 2 buwan din siya noong nawala, kung saan sa loob ng mahabang panahong yon, nasa mundo siya nito abalang-abala sa pagsasanay. Pagbalik niya sa kanilang lugar, di na siya basta-bastang individual. Hindi man sa pagmamayabang, pero madali na lang para sa kanya noon na makipagsabayan sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Nahasa rin siya pagdating sa pisikal na pakikipagkombate, kaya lahat ng nandidiskita sa kanila ay madali niyang naibabaon sa lupa. Dahil sa ganun niyang abilidad, kaya maraming mga antingero ang napapatanong sa kanya. Ngunit lahat ito ay walang nakuhang kasagutan, dahil na rin sa kasunduan ni Gerson sa kanyang angkan. Dumaan ang maraming taon, pabalik-balik na siya sa kahariang nasa ilalim ng karagatan. Kabisado na rin niya ang lagusang pwede niyang daanan, kaya anumang oras nakakarating siya rito ng mag-isa. Sa ibabaw din ng imperyo kung saan naroon ang mahiwagang isla, madalas siyang maglibot upang mangalap ng mga karga. Ayon sa kanya, na ang islang yon ang nagsisilbing angkla ng Bakunawa upang hindi ito makawala sa ilalim ng dagat. Dahil sa ganoong sitwasyon, kung kaya't kahit dumugo man ang buwan, hindi na ito basta-bastang nakikita. Mariin din niyang inilahad na ang Bakunawang nagpoprotekta sa kaharian ang siyang pinakauna sa lahi nito. Ito rin ang kumain ng 2 buwan dahilan ng pagkabilanggo nito. Ngunit alam niya na ang ganoong parusa ay hindi magtatagal. Maaaring habang lumilipas ang panahon, unti-unti ring rumurupok ang mga selyong nakatali rito. Dahil dito, kung kaya't madalas siyang bumaba ng dagat upang matingnan ang kalagayan nito. Ang kanya kasing ikinakatakot noon ay ang maaaring epekto na dulot